Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan. Handa ka na bang matuto? Halika, sabayan mo akong tuklasin ang aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay EPP4 o Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan para sa ikalawang baitang. Ang paksa natin ay tungkol sa mga uri at pakinabang ng halamang ornamental. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magsisimula, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa araling ito, malalaman mo ang iba't ibang uri ng halamang ornamental at natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. Handa ka na ba? Halika, simulan na natin ang aralin. Ano ang ibig sabihin ng halamang ornamental? Ang halamang ornamental ay mga tanim na namumulaklak at di namumulaklak. Narito ang mga halimbawa ng halamang ornamental na namumulaklak. Gumamela, sampagita, santan, orchids, water lily, rose, at marami pang iba. Narito naman ang mga halimbawa ng halamang ornamental na di namumulaklak, katulad na San Francisco, palmera, five fingers, at marami pang iba. Saan natin maaaring matagpuan ang mga halamang ornamental? Ang mga halamang ornamental ay maaaring matagpuan sa halamanan sa lupa, katulad ng nasa larawan. Maaari din natin itong matagpuan sa palibot ng bahay. Ang halamang ornamental ay maaari ring matagpuan sa mga bubong o sa rooftop ng ating kanya-kanyang bahay. Maaari din natin itong matagpuan sa beranda. Ang halamang ornamental ay matatagpuan din sa patio o bakuran, katulad ng nasa larawan. Ngayon naman, alamin natin ang mga pakinabang na naibibigay ng mga halamang ornamental. Una, ang halamang ornamental ay nagpapaganda ng tanawin sa mga tahanan dahil sa makukulay at mababangong bulaklak. Pangalawa, nagiging isang kaika-igayang gawain ang pag-aalaga ng isang halaman sa sariling tahanan. Kasunod, ang pagkakaroon ng halaman sa kalunsuran ay maaaring makatanggal ng kabagutan sa buhay. Kasunod, maraming halamang ornamental ang inaalagaan dahil namumulaklak, maganda ang dahon, may kakaibang halimuyak, bunga, sanga o puno. Ang halamang ornamental naman ay ginagamit ang lilim at panangga ng puno sa sobrang araw o sa ulan. Ang halamang ornamental din ay ginagamit sa landscaping, katulad ng nakita niyo sa larawan. Ano pa pakinabang ng halamang ornamental? Ang halamang ornamental ay maaaring ayusin ang mga bulaklak at dahon upang ipagbili at pagkakitaan. Ang halamang ornamental ay matatagpuan din ito sa mga liwasan o parke, pampublikong hardin, aliwan, at mga liwasang may parke at pasilyo ng transportasyon bilang palamuti. Ang mga halaman ay nakapang-aakit ng turismo
dahil sa magandang kulay ng mga bulaklak nito. Ngayon naman, alamin natin ang mga uri ng halamang ornamental. Una, halamang namumulaklak. Ito ang mga halamang namumunga ng mga makulay at mahalimuyak na bulaklak na nakapagpapaganda ng kapaligiran. Halimbawa, gumamela, sampagita, sunflower, rose, chrysanthemum, at marami pang iba. Ang kasunod na uri ng halamang ornamental ay ang halamang dahon. Ito ang mga halamang hindi namumunga ng bulaklak, ngunit nakikilala ayon sa dahon na tumutubo sa halamang ito, katulad ng San Francisco at Five Fingers. Ang pangatlong uri ng halamang ornamental ay ang halamang baging o vine. Ano itong halamang baging? Ito ang mga halamang gumagapang, kaya't nangangailangan ito ng balag o poste na umaabot ng ilang metro ang haba para gapangan. Halimbawa nito ay ang Cadena de Amor at ang Hoya. Ang kasunod na uri ng halamang ornamental ay ang halamang palumpon o shrub. Ito ang mga halamang hindi gaanong lumalaki ng madalas. May matigas na sanga at maaaring gamiting bakod. Ang halimbawa nito ay ang santan, dama de noche, lagundi, at rosal. Ang panglimang uri ng halamang ornamental ay ang halamang tubig o aquatic plant. Ito ang mga halamang nabubuhay sa tubig. Kadalasang may tumutubong bulaklak at karaniwang matatagpuan sa ilog at sapa. Halimbawa, lotus, water lily, at water hyacinth. Madali itong dumami kaya madalas nababara ang daanan ng mga bangka at lansa. Ang kasunod na uri ng halamang ornamental ay ang aerial plant. Ito ang mga halamang nabubuhay nang nakabitin sa hangin at hindi itinatanim sa lupa. Inilalagay ito sa bunot na may kasamang uling at nabubuhay sa mga may malamig na klima tulad sa Baguio. Halimbawa nito ay ang orchids at pako. Maselan ang ganitong halaman at kailangan nito ng maingat na pag-aalaga. Ang kasunod na uri ng halamang ornamental ay ang halamang gamot o herbal plant. Ito ang mga halamang nagbibigay lunas sa ilang karamdaman ng mga tao. Halimbawa, mayana, sampong, lagundi, ikmo, at damong Maria. Ang kasunod na uri ng halamang ornamental ay ang punong kahoy na hindi namumunga. Ito ang mga halamang tumutubo bilang puno at hindi namumunga ng prutas. Ito ay napagkukunan ng iba't ibang gamit tulad ng katad, kahoy at goma. Ang halimbawa nito ay nara, mahogani at akasya. Ginagamit din ito sa pagpapaganda ng mga parke at ilang daan sa syudad upang mabawasan ang polusyon. Ang panghuling uri ng halamang ornamental ay ang punong kahoy na namumunga. Ito ang mga punong namumunga ng prutas. Halimbawa, mangga, santol, kaimito, mabolo, niyog, at iba pa. Ngayong alam mo na ang mga uri at pakinabang ng halamang ornamental, subukan mong gawin ang unang pagsasanay. Hanapin sa hanay B ang halamang ornamental na tinutukoy sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa padlang. Hanay A. Unang bilang, halamang namumulaklak. Pangalawang bilang, halamang dahon.
Pangatlong bilang, aerial plant. Pang-apat na bilang, punong kahoy na namumunga. At ang panglimang bilang, punong kahoy na hindi namumunga. Narito naman ang sahanay B. A. Sampaguita. B. Orchid. C. Mahogany. D. Santol. At E. San Francisco. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Naisulat mo na ba? Magaling kung ganon. Tandaan mo ito. Ang mga halamang ornamental ay mga tanim na namumulaklak at di namumulaklak. Mahalaga ang pagtatanim ng halamang ornamental para sa pagpapaganda ng ating paligid. Nagpapasarap ito ng pakiramdam dahil maganda ang amoy na dala ng mga halamang ornamental at nagdadala rin ng sariwang hangin. Para sa iyong huling gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno. Unang tanong, ano-ano ang mga pakinabang na naibibigay ng mga halamang ornamental? Pangalawang tanong, paano nakatutulong ang halamang ornamental sa tao? Ang husay ng ginawa mong pag-aaral. Alam mo na ang mga uri at pakinabang ng halamang ornamental. Binabati kita! Thank you for watching! Paalam mga bata! See you in our next class. God bless! Keep safe! Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell